ang dami ko na namang na-harvest sa mga tanim kong sitaw. Hi, hello, minasang, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Kaya pala hindi masyadong malamig yung aircon namin. Yun pala ay madumi po yung filter. Kaya heto, pagkagising ko kaninang umaga ay naisipan kong linisan. Nung wala pa po yung mga binan kong hapon dito sa bahay, ay balak ko na talaga itong linisan. Kaso nga lang mga ante, ay lagi ko pong nakakalimutan. Maminsan nga min ante, kat adatikab kabaw ko. Panglinis ko nga pala dito ay yung brush na hindi na ginagamit. Dinadahan-dahan ko nga lang po yung paglilinis dahil po baka masira. Si uncle yung hapon po ang talaga naglilinis ng aircon namin. Kaso nga lang po hindi ko na matiis mga ante kaya ako na po yung naglinis. Kapag madumi po yung filter ay hindi po maganda yung labas ng hangin. Habang naglilinis nga po ako ay bigla pong lumapit sa akin si Kenshin. Nagmumog nga siya at naghilamos ng muka. Katapos kong mahugasan ay kakabit ko na. Bago ko muna ikabit ay pinunasan ko muna itong aircon namin. Habang nagpupunas nga ako dito ay nagsisilaglagan yung mga alikabong. Nahiya nga ako sa mother-in-law ko kaya hindi ko muna itutuloy. Pagkatapos ko magpunas ng konti ay nag-vacuum naman ako. Pagkatapos ko mag-vacuum ay kinabit ko na rin po yung filter ng aircon. Didiligan ko nga rin muna itong mga halaman ko para hindi malanta. Nilalagay ko dun sa bathroom namin at dun ko dinidiligan. Dati ang dami kong indoor plant kaso nga lang mga ante namatay na po yung iba. Kapag winter ay sobrang lamig talaga dito sa amin. Kaya hindi po kinakaya ng mga halaman ko at namamatay sila. Pagkatapos kong magdilig, ay maglalaban naman ako ng mga basahan. Etong mga pamunas, ay dito ko po talaga nilalabhan sa washing machine. May nag-comment po kasi sa mini vlog namin dati, bakit ko daw po nilalabhan yung mga basahan dito sa washing machine. Ewan ko ng mga auntie sa iba, kasi ako, dito po sa amin, ay ganun po talaga kami maglaban ng mga basahan. Pagkatapos naman po ng ilang minuto, ay aalis naman po yung mga binan kong hapon. Ipapa-check up po kasi nila si Otosan. Kasama nga po nila si uncle yung hapon, siya po yung maghahatid sa kanila. Kaming dalawa naman ni Kenshin ang may iwan dito sa bahay. Pagkaalis ng mga binan ko, ay sinampay ko na rin itong mga nilabhan ko mga basahan. Suot nga po pala ako dito ng jacket dahil magdidilig po ako ng mga tanim kong gulay. At bago ako magdilig, ay naglaba muna ako dito ng uniform ni uncle yung hapon. Bago ko ilagay sa washing machine, ay brinash ko muna ito para matanggal yung mga ibang dumi. Ano po mga ante, paulit-ulit lang po minsan yung ginagawa ko araw-araw. Tayong mga housewife, hindi po talaga tayo nauubusan ng mga gawaing bahay. Habang hinihintay ko matapos yung nilalabhan ko, ay nagdilig muna ako ng mga gulay. Nakakatawa nga po dahil itong pakuan ko ay merong kaisa-isang bunga. Kasing laki nga po ng ulo ni Kenshin, yung laki ng pakuan ko. Sayang nga lang po dahil iisa lang po yung bunga. Excited na kami ni Kenshin na ma-harvest yun sa mga susunod na araw. Pagkatapos ko magdilig dun sa harap, ay magdidilig naman ako dito sa likod. Ganito nga pala ako magdilig ng sitaw pati sa taas. Sabi nila para hindi daw matanggal yung bulaklak ng sitaw, ay wag na wag ko daw didiligan dun sa taas. Pasensya na kayo mga ante kasi ganito po talaga ako magdilig ng sitaw. Next time kapag nagdilig ako ulit, ay dito na lang sa ibaba. Baka mamaya kasi ay hindi na po mamulaklak ito mga tanim kong sitaw. Minsan kapag tanghali, ay doon ako nagdidilig ng mga gulay. May mga nag-comment din na hindi daw pwede sa tanghali, dapat daw sa umaga o kaya naman sa hapon. Alam mga auntie, ang dami ko natutunan sa inyo. Sa susunod, ay hindi na ako magdidilig sa tanghali. Pagkatapos ko magdilig at mag-harvest ng sitaw, saktong-sakto naman ay dumating na po sila uncle nyo kasama yung mga magulang niya. Sobrang bilis nga lang po nila, siguro mga 1 oras lang. Saktong-sakto nga rin, ay natapos na pala itong nilalabhan kong uniform ni uncle nyo. Para mabilis matuyo, ay dito ko na po isasampay sa labas. Ito nga palang sampayan ko, ay magli5 taon na po ito mga auntie. Ginawa ko yan nung bago-bago pa lang kami ni uncle nyong hapon. O diba, parang lang yung sampayan namin doon sa Pinas. Pagpasok ko dito sa loob, hinugasan ko muna itong mga na-harvest kong sitaw. Ipapamigay ko nga pala itong mga to sa mga kaibigan ko. Nakakatuwa dahil ang dami-dami ko na namang na-harvest. Nilagay ko na nga rin itong mga halaman ko sa kani-kanilang mga pwesto. Alam niyo po mga ante, minsan po kapag nandito yung mga binan kong hapon, ay nahihiya po ako kapag hindi ako gumagalaw. Parang hindi rin kasi ako komportable na hindi makapaglinis kapag nandito sila. Pagdating naman po ng hapon, ay napunta naman kami sa 7-Eleven. Sabi ko na nga rin itapon to mga karton para hindi na pakalat-kalat dun sa bahay. Tinulungan na nga rin po ako dito ni Kenshin na magtapon. It's what the? At pagkatapos
Pagkatapos naman po namin magtapon, napunta na po kami dito sa 7-Eleven. Si uncle yung hapon naman po, sabi niya sa amin, kumuha na daw kami ng gusto namin kainin ni Kenshi. Bili na nga po kami ng anak ko at binigyan na namin sa counter. Si uncle yung hapon, magbabayad po dyan mga auntie. Si Kenshi naman ay napakakulit dahil kumuha pa ng basket. Parang ang dami-dami naman yung bibilhin. Tuwang-tuwa nga itong si Kenshin dahil nabilhan siya ng pagkain ng papa niya. Sila lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and maraming salamat po.